Good day, everyone. Today we'll talk about an ancient folktale entitled Buwaon at Totoon. Let's explore its story. Buwaon at Totoon, Falsehood and Truth, is a folktale from Samar and Leyte. Spanning between the two islands in the eastern Visayas is the San Juanico Bridge, the longest overwater bridge in the Philippines. It is 2.16 kilometers or 1.34 miles, 7,200 feet long, and height of 41 meters or 131 feet. It crosses the scenic San Juanico Strait between Samar and Leyte. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigang sina Buwaon at Totoon. Dahil hindi sila makahanap ng trabaho, nagpasya silang umalis sa kanilang lugar upang humanap ng swerte sa ibang dako. Nagdala sila ng kanin at sumakay sa kanilang mga kabayo. Habang sila ay naglalakbay, nagutom sila. Mula sa malayo, nakita nila ang isang bahura. Bumaba sila sa kanilang mga kabayo at nagtungo sa bahura upang manghuli ng isda. Nakahuli sila ng maraming maliliit na isda. Ngunit, nakalimutan ni Totoon ang kanyang gutom. Ibinabalik niya sa bahura ang mga nahuli niyang isda. Paano na tayo makakakain? Pagalit niyang tinanong si Totoon. Huwag mo intindihin, Buwaon. Napakaliit pa ng mga ito. Lalaki pa sila. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pagkalayo nila, nakakita sila ng isang patay na tao. Buwaon, tumigil tayo at ilibing natin siya. Nababaliw ka na ba? Kung may makakita sa atin, iisipin nila na tayo ang pumatay sa kanya. Ngunit dapat tayo magpakita ng awa. May paraan upang malaman ng katotohanan. Kung ayaw mong tumulong, ako na lang ang maglilibing sa kanya. Maaari kang magpatuloy kung gusto mo. Susunod na lang ako. Nagpatuloy si Buwaon habang si Totoon ay naghukay ng libingan para sa bangkay. Inilibing niya ang patay at nagdasal bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi makatiis si Buwaon, naiwan siya. Kaya bumalik siya para kay Totoon. Habang sila ay naglalakbay, narinig nila ang iyak ng mga sanggol. Nagtungo sila sa direksyon ng ingay. Nakita nila ang mga gutom na batang agila sa isang pugad. Tumigil muna tayo at pakainin natin ang mga agila. Nang makita ni Buwaon na papatayin ni Totoon ang kanyang kabayo, nagalit ito. Nababaliw ka na ba? Kapag lumaki ang mga iyan, ikaw ang kanilang kakainin. Magpatuloy na tayo. Naantala na tayo. Huwag mo na akong intindihin. Naawa ko sa mga batang agila. Saka walang utang na hindi nababayaran. Magpatuloy ka, susunod na lang ako. Kung ipagpapatuloy mo ang iyong mga kalokohan, hindi kita isasakay. Eh di maglalakad na lang ako. Kahit na ako'y maglakad na mabagal, makakarating pa rin ako sa aking patutunguhan. Pinakain ni Totoon ang mga batang agila gamit ang kanyang kabayo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakbay. Sa kabila ng kanyang galit, bumalik muli si Buwaon upang isakay si Totoon. Sa malayo, nakita nila ang isang palasyo. Tara, magtanong tayo sa hari kung may trabaho tayo. Kumatok sila sa pintuan ng palasyo. Pinapasok sila, ngunit hindi agad nakipagkita sa hari dahil gabi na. Natulog sila sa loob ng palasyo. Kita mo, kung hindi mo inantala ang ating paglalakbay, nakakain na sana tayo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit dahil sa pagod nakatulog sila. Maya-maya narinig si Totoon na tinig na tumatawag sa kanya. Bumangon ka, Totoon, at makinig. Sa umaga, kapag tinawag ka ng hari para mag-almusal, huwag ka kagad kakain. Sa mesa, makikita mo ang isang panulat at ilang kagamitan sa pagluluto. Umupo ka malapit sa panulat at magiging maliwanag ang iyong kinabukasan. Huwag kang magulat. Ako ang patay na tao na iyong inilibing. Bumalik ako upang tuparin ang utang na loob sa iyo. Naglaho bigla ang tinig at nakatulog muli si Totoon.
Kinabukasan, tinawag sila ng hari para mag-almusal. Tulad ng sinabi sa kanya noong gabi, nakita ni Totoo ang panulat at ilang kagamitan sa pagluluto sa mesa. Umupo si Buwaon at agad na kumain. Ikaw, Tutuon, ang magiging sekretaryo ko, samantalang ikaw, Buwaon, ang magiging tagapagluto ko. Sa simula, natuwa si Buwaon dahil marami siyang makakain. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang mainggit kay Tutuon. Isang araw, nagpunta si Buwaon sa hari upang siraan ang kanyang kaibigan. Mahal na hari, narinig kong sinabi ni Tutuon na makikita niya ang nawawala mong singsing sa loob ng 3 araw. At bilang gantimpala, papakasalan niya ang prinsesa. Nag-aalab ang galit ng hari. Tawagin si Tutuon. Nang humarap si Tutuon sa hari, tinanggi niya ang paratang, ngunit hindi siya pinakinggan. Humayo ka, hanapin mo ang singsing. Kung matagpuan mo ito, pakakasalan mo ang prinsesa, ngunit kung hindi, mapuputulan ka ng ulo. Walang nagawa si Tutuon kundi sundin ang hari. Kumuha siya ng sagwan at naglayag sa dagat. Doon, naupo siya at umiyak. Maya-maya, may lumapit na isang isda. Bakit ka umiyak? Ikinuwento ni Tutuon ang kanyang problema. Matapos makinig, sumisid ang isda sa dagat. Pagkalipas ng ilang saglit, lumitaw ito at dala na ang nawawalang singsing ng hari. Nang ibinigay ito ni Tutuon sa hari, tinupad ng hari ang pangako. Pinakasalan niya ang prinsesa at naging masaya siya sa kanyang buhay. Samantala, si Buwaon ay nanatiling tagapagluto. Nagsisisi sa kanyang inggit at kasakiman. At doon nagtatapos ang kwento ni Buwaon at Tutuon.